started playing, and John says, take a solo. It was so great at our Get Back sessions, we even credited that single as The Beatles with Billy Preston. Noong January 1969, sa video na tinatawag na Get Back Sessions ay unang nakita si Yoko Ono sa studio ng The Beatles na laging nakabuntot kay John Lennon. Alam nyo na, isa ito sa itinuturing ng iba na pinakabuisit na parte ng kasaysayan ng The Beatles, kung saan ay pinaniniwalaang isa yon sa nakadagdag ng dahilan ng kanilang paghihiwalay. Pero alam nyo ba mga idol na sa parehas na panahong iyon ay makikita din siya, ang misteryosong keyboardist na itinuturing dati. Oo mga idol, marami dati ang napapatanong kung sino yon. Bakit may ibang miyembro na kasama ang The Beatles, lalo na sa legendary na live performance ng mga ito sa rooftop. Siya si Billy Preston, ang isa sa mga itinuturing na fifth o panglimang Beatles. Pwedeng hindi siya big deal para sa iba, pero alam nyo bang gusto talaga siyang isali ni John Lennon? Siya lang din ang nag-iisang tao na kahit hindi miyembro ng The Beatles, nagkaroon nga ng credit sa isa nilang sikat na kanta. Hindi rin nawala si Billy Preston noong mag-break ang The Beatles. Ang totoo, mas nagningning pa ang kanyang karera. Mula sa pagiging walang pangalang session keyboardist, ay nauwi nga ito sa pagiging solo artist na may hawak ng 2 #1 hits sa Billboard, 2 Grammy Awards, at higit sa lahat ay ang mapabilang sa malalaking pangalan sa Rock and Roll Hall of Fame. Halika at ating kilalanin si Billy Preston. Alamin natin ang matagumpay pero napakalungkot na kwento ng kanyang buhay, mula sa pang-aabusong sexual sa kanyang murang edad hanggang ang naging dahilan ng pagkakaligaw ng kanyang landas at pagkasirangan ng kanyang buhay. Paano nga ba siyang nakilala ng The Beatles? Gaano siyang katagumpay sa mundo ng musika? At ano ang naging dahilan ng kanyang malungkot na pagpanaw? Pag-usapan natin lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong kwento. Maraming salamat mga idol! Welcome to another Ipinanganak si William Everett Preston o mas kilala sa pangalang Billy Preston sa Houston noong September 2, 1946. Itinuturing siyang child prodigy na sobrang henyo sa musika, lalo na nga sa pagtugtog ng piano. Hindi siya nagkaroon ng music lesson pero 9 na taong gulang pa lang ay dinala na siya ng kanyang ina sa Los Angeles para tumugtog ng organ para sa mga kilalang gospel singers, lalo na sa touring production na Amos and Andy. Pero kasamaang palad ay dun sa murang edad na yun siya nakaranas ng ilang beses na pang-aabusong sexual mula sa matandang kabanda. Isinumbong niya ito sa kanyang ina pero hindi siya nito pinaniwalaan. Paglipas lang ng ilang panahon ay naulit muli ang ganitong pang-aabuso na sa pagkakataon na yon ay isang pastor naman ang gumawa pero hindi nagkaroon ng pagbabago. Tulad ng dati ay hindi siya naprotektahan ng kanyang ina na naging sanhi ng matinding trauma ni Billy noong mga panahon na yon na nakakalungkot man ay nadala niya ito hanggang sa pagtanda. He went to his mother and he told his mother, and his mother was in denial and in disbelief and didn't protect him. And what that did to Billy's psyche is the same thing that happens to so many young men that are the victims of that intrusion on their person. It destroys your feelings of self-worth. That happened to him was so wrong, and it was like nobody really cared. You know, you move on, but he couldn't move on. 16 na taong gulang ito noong maging parte ng banda ng itinuturing sa kasaysayan bilang architect of rock and roll na si Little Richard. At sa isang konsyerto nga nila dito, unang nakilala ni Billy ang The Beatles noong mag-opening ang mga ito sa kanila. Dahil na rin sa experience at koneksyon niya sa kanyang pagbabanda, ay naglabas na rin si Billy noong mga panahon na yon ng kanyang debut album, ang 16-Year-Old Soul noong 1962. Sinundan niya ito ng follow-up album na The Most Exciting Organ Ever noong 1963
1965 pero katulad ng una ay hindi ito nagkaroon ng success kaya sumali muna ito sa banda ni Ray Charles at patuloy na nakapag-collaborate sa iba't ibang mga sikat na music artist kasama na dyan ang itinuturing ng marami bilang #1 guitarist of all time na si Jimi Hendrix. Oo mga idol, sa murang edad ay hindi na basta-basta ang kanyang mga nakakasama. 1969 noong makatanggap ito ng tawag mula kay George Harrison para maging parte ng sessions ng The Beatles. Ito ang naging paraan ni George Harrison para pagaanin ang tensyon na namamagitan noon sa 4 na miyembro ng The Beatles. Ganun na rin para ma-improve ang quality ng tunog ng kanilang banda. Nakasama nga ito sa tinatawag na Get Back Sessions kung saan ay nagkaroon talaga ng pagkakataong ginusto talaga ni John Lennon na gawin itong opisyal na miyembro ng The Beatles na kinontra lang ni Paul McCartney. Pinagkatapusan ay pinapirma na lang ng mga ito si Billy sa kanilang Apple Corporation at muli ito naging bahagi ng album ng The Beatles na Abbey Road. Binigyan din nila si Billy ng credit sa kantang Get Back na nakapangalan bilang The Beatles with Billy Preston na siya nga lang mga idol ang nag-iisang music artist na nabigyan ng credit sa kanta ng The Beatles. Malaki din ang naging parte nito sa recording ng kantang Don't Let Me Down. At isinama din nila ito sa pinakahuli nilang pagpe-perform ng live sa rooftop ng Apple Corporation building. Kaya sa maliit na panahong yon ay natanyagan si Billy ng mga fans bilang pang-5 miyembro ng The Beatles. Pero yun na rin ang pinakahuling project nito sa banda. Kaya agad ito nakipagkita sa kanyang kaibigan na musician na si Sly Stone at tinulungan niya pa ito sa pagbuo ng album. Hanggang isang araw ay nabalitaan na nga ni Billy ang hiwalayan ng The Beatles noong 1970 na nagbigay sa kanya ng kalungkutan. Pero higit pa pala sa kalungkutang yon mga idol ang naghihintay sa kanyang buhay noong araw na yon dahil pag uwi niya ng kanyang tahanan ay nakita niya ang kanyang kaibigang si Sly Stone sa kanyang kama. Nakasiping ang kanyang nobya na artista at model na si Cathy Silva. Isang pagtataksil na babago at sisira ng kanyang buhay. Sa mga oras na yon ay tila ba bumalik lahat ang alaala ng mga pang-aabuso sa kanya mula pagkabata. Naapektuhan siya nito ng sobra. Yun na nga mga idol ang naging dahilan kung bakit hindi na siya nakipagrelasyon pang muli sa isang babae at hinarap na lang kung ano talaga ang tunay niyang kasarian. Oo mga idol, isa talaga siyang homosexual na tinalikuran niya lang dati dahil sa paniniwalang labag ito sa kanyang relihiyon at pananampalataya. Kasamaang palad ay dito na rin siya magsisimulang maadik sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Inakala niyang matutulungan siya ng mga yon para makalimot sa sakit na nararamdaman. Sa kabila naman ng lahat ng pangyayari na yon ay nagpatuloy naman si Billy sa musika. Actually mga idol ay siya talaga yung masasabi nating tamang example ng salitang kayod kalabaw dahil sabay-sabay talaga niyang ginagawa ang lahat ng mga panahon na yon. Sariling mga albums, collaborations, pagiging session musician sa album ng iba't ibang mga artist at regular pa siyang bahagi ng touring band ng The Rolling Stones. Naging bahagi siya ng mga solo projects ni John Lennon, Ringo Starr at ilang mga solo albums ni George Harrison. Kabilang na dyan ang The Concert for Bangladesh kung saan unang nakatikim si Billy ng Album of the Year ng Grammy Awards. Around that time din mga idol ay regular din siyang tumutugtog para sa bandang The Rolling Stones. Naging bahagi siya ng 5 album ng mga ito at 4 na taon din siyang nakasama ng mga ito sa isinasagawa nilang mga tours mula 1973 hanggang 1977. Samantala ay 1971 noong umalis si Billy Preston sa Apple at lumipat siya sa A&M Records. Dito niya na-release ang instrumental na Out of Space na pumalo sa number 2 ng Billboard 100 at nagbigay sa kanya ng kanyang pangalawang Grammy Award. Sinundan niya pa ito ng number 1 single na Will It Go Round in Circles at number 4 single na Space Race. Sa mga panahong yun din niya na isulat ang napakagandang awitin na You Are So Beautiful na ikinover naman at pinasikat ng singer na si Joe Cocker. Regular din naglalabas si Billy Preston noon ng kanyang mga albums pero hindi ko na iisa-isahin mga idol gawa ng sobrang dami niyang mga albums. Isa pa ay mas tumatak talaga siya bilang bahagi ng musika ng napakaraming sikat na music artist gaya nga ng The Beatles at mga solo projects ng 3 miyembro nito, The Rolling Stones, The Everly Brothers, Luther Vandross, Whitney Houston, Eric Clapton, Bob Dylan, Elton John, Ray Charles
Girls at marami pa. Naging parte pa nga rin ito mga idol ng isang album ng Red Hot Chili Peppers. Ganong katindi ang kanyang resume na imbitahan din ito maging miyembro ng The Band noong pumanaw ang keyboardist ng mga ito. Kaya nagsimula siya makasama sa tours ng banda. Pero kasama ang palad ay hindi na yun natuloy dahil nagkasunod-sunod na ang naging problema ni Billy sa batas. 1991 noong ipasok siya sa rehab, pero paglabas na paglabas ay nahuli ito nagmamaneho ng lasing. Nasundan pa yon ng pagdidemanda ng isang 16 na taong gulang na batang lalaki na hinaras umano siya ni Billy at pinagsamantalahan na kahit nga na-dismiss ang kaso, hindi naman siya nakalusot noong makita sa kanyang medical na positibo siya sa cocaine. Nakulong siya noon ng 6 na buwan at 3 buwan naman na house arrest. Naging ganun lang ang buhay ni Billy sa mga sumunod na taon mga idol. Tuloy-tuloy lang ang paggawa ng musika pero tuloy din ang masasamang bisyo na minsan nga ay nauuwi sa muling pagbalik nito sa kulungan. Nagawa niya pang sunugin ang kanyang sariling bahay noong taon ng 1998 para lang makakuha ng pera sa insurance. Pero sa huli ay nabaligtad ito at siya ang nakasuhan sa $1 million insurance fraud scheme. Guilty siya sa kaso at nanumpang ikakanta ang iba pang mga sangkot sa ganong scam. Nalagay siya dito sa 5 taong probation at 1 taon lang sana na pagkakabilanggo. Pero naging 4 na taon ang hatol dahil na naman sa kanyang pagiging positibo sa cocaine. Pero nakabuti naman sa kanya yon dahil sa loob ng kulungan ay muli itong lumapit sa Diyos. Bumalik ito sa pananampalataya, naging aktibo sa pagtugtog at iba pang aktibidad na pangsimbahan. Noong makita ng otoridad na nawala na ang droga sa kanyang sistema ay ibinigay na sa kanya ang kalayaan matapos ang 18 buwan na pananatili niya sa loob ng kulungan. Ang problema lang ay nagkaroon na siya noong mga panahon na yon ng kidney disease na kahit nagkaroon siya ng matagumpay na kidney transplant ay hindi naman nabago ang kanyang kalagayan. Kaya sa mga panahong yon ay bumalik muli siya sa kanyang mga addictions. Nagkusang loob naman siyang pumasok sa rehab pero dito na siya nagkaroon ng komplikasyon sa puso na nauwi nga sa respiratory failure na siya na rin naging dahilan kaya siya nakoma noong November 21, 2005. Nakakalungkot man ay hindi na siya nagising pa dahil tuluyan na itong pumanaw noong June 6, 2006. Ang pinagdaanan ni Billy Preston ay isang nakakamangha pero nakakalungkot na kwento ng buhay na nagpapaalala sa atin mga idol na kahit ano pa mang pagsubok ang ibato sa atin ng panahon o ng mundo, kahit gaano mang kabigat o kasakit ang mga ito ay hindi kailanman naging sagot ang alak at droga dahil sa huli ay sa problema tayo mas nauhubog, tumitibay at natututo sa buhay. Kaya sa halip na takbuhan sa pamamagitan ng masasamang bagay ay mas maiging harapin ito, magtiwala lagi sa itaas at patuloy na humingi ng gabay. Nagkaroon si Billy Preston mga idol ng 25 studio albums, 2 live albums, 8 compilation albums at 63 mga singles. Mula sa pagiging extra ay nagsumikap itong maiukit ang sariling pangalan sa kasaysayan ng musika. Ang pagkaka-inducted niya sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2021 ang magsisemento ng kanyang tagumpay sa napiling larangan. Itinuturing siya ng marami mga idol bilang isa sa mga greatest Hammond organ players of all time. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.